Circulus. Dahil sa mga naranasan kong kababalaghan, ay may ilang kwento si Mang Rene na naibahagi nang minsan kami ay nagkakwentuhan. Ilang pagkakataon na hindi ko lubos maunawaan, mga hiwaga na kanyang nasaksihan mula sa mahaba at matagal niyang paninilbihan. At isang gabi, katatapos lamang daw magdiwang ng ilang guro para sa kaarawan ng isa nilang kasamahan. At dito, sa malawak na parte ng silid aklatan, naisipang ganapin ang kanilang kasiyahan. Hindi naman nagtagal ang nangyaring kaarawan. Ha? Anong hindi nagtagal? Kanina pa nga ako nakatayo dito eh. Hindi mo lang makaramdam. Halos magasgas ding lalamunan ko sa kaka. Hindi mo lang makaramdam. Samantalang alas 12 na. Hindi pa kayo magsiuwi. Diyos mio. Tapos, wala man lang iniwan sa akin. Ang bibilis ng mga kamay. Mag-Sharon Cuneta. Mga tinamaan ng lintik, kahit kanin, tinangay. Buti na lang teka, ito. Buti na lamang ay hindi pa rin kumukupas ang malaninja kong galawan. Para saan pa? At kakampal ko si Lito Lapid. Sarap ng lumpia na to. Teka, mas masarap kung may ganito. Hotdog! Kala nyo Tahimik itong napahinto sa kanyang gawain para mabilis na sa may sulok siya ay kumain. At sa kanyang pagkaabala ay tila hindi nito alintana na sa isang madilim na sulok ay may lihim na nakatingin sa kanya. Naika nga ng mga matatanda na sa tuwing tayo ay kumakain ay may isang kaugalian ng paggalang na sambitin ang paanyaya tuwing tayo ay kumakain. At ito ang hindi niya akalain. Kaya ay parang nagalit yata ang mga kung anong nilalang na hindi nakikita. At biglang may sumipa sa may balde na nasa may sulok ng pinto kasabay ng pagbagsak ng gamit na lampaso. Anak lang. Ay, Diyos mio naman Ay, nako. Natila, mas nadagdagan ang kanyang gawain. Ang mga kaninang dadamputin na lamang ng mga munting kalat, ngayon ay may lilimasin pa itong natapong tubig. Habang nagdalampaso, napaisip ito, Papaano nga bang matatapon ang baldeng ito? Samantalang maayos na nakapwesto ang timba at lampaso doon sa may gilid ng pinto. At sa kanyang pag-oobserba, ayon sa mga nakikita, ang balde ay parang sadya talagang sinipa. Ngunit sino ang may gawa? Samantalang dito ay nag-iisa lamang siya. Sino ang may gawa? Madami pa daw ang naganap at kanyang mga nararanasan. Katulad na lamang noong kanyang kaarawan. Dahil hindi naman ito napayagan sa kanyang hiniling na 2 linggong pagliban upang siya ay umuwi sa kanilang probinsya para doon sana
ay ipagdiwang ang kaarawan kasama ang kanyang pamilya. At heto siya, nakukontento na lamang na magtrabaho. Wow! Ano ka mo? Kontentong magtrabaho? Wow! Big word! Birthday ko ngayon, di ba? Birthday ko! Birthday ko! Tapos ako, eto. Ngayon pa lamang natatapos maglampaso. Diyos mio, yung buhay naman to. Diyos mio naman kasi. Bakit naman kasi tuwing pasukan ng birthday ko? Ay, Diyos mio naman, oh. Ay. Tahimik na daw itong naglalakad upang ibalik sa may lagayan ang kanyang mga kagamitan matapos isarado ang pinto ng silid-aklatan. Nang bigla siyang matigilan. Sapagkat may naririnig itong tila naglalakad. May naririnig itong naglalakad mismo sa may loob ng silid-aklatan. Kung kaya ay inilapag nito ang hawak ng mga gamit. Saka maingat na sinilip ang siwang upang kanyang matingnan ang loob ng silid-aklatan. Pero wala naman siyang nakita na kung anuman. Ilang sandali pa niya itong sinilip at nang masigurong walang tao, muli ay lumakad na ito. Subalit, nanlaki ang mga mata nito nang makarinig naman siya ng tila kinakalagad na kadena. Dahan-dahan. Dahan-dahan na may kasabay pang malamig na hangin ang sa kanya ay dumaan. Dahilan para ang kanyang mga balahibo ay magtaasan. Nilakasan nito ang kanyang loob, pilit binubura sa isipan na hindi ito dapat makaramdam at mag-isip ng anumang mga bagay na katatakutan. Pero papaano? Papaano nga ba niya ito babaliwalain nang makarinig siya ng mga pagbabagsakan ng mga libro? Na parang isa-isang ibinabagsak ito bawat segundo. Gumapang palalo ang kilabot sa buong katawan nito, lalo nang marinig niya ang dahan-dahan. Ang dahan-dahang papalapit, papalapit ng papalapit na mga tunog ng kinakalagkad na kadena. Papalapit, papalapit ng papalapit sa may gawin ng pintuan. Mula sa may silid-aklatan. Naninigas man ang kanyang katawan, ay pilit niya itong nilalabanan. At nang makaipon ito ng kaunting lakas sa kalooban, ay buong tapang niya itong sinigawan. Lintik ka! Kung sino ka man! Huwag ka nang magkakalat dyan! Katatapos ko lang maglinis dyan eh. Buwisit ka!
Kung wala kang magawa, ha? Nariyan ang mga sandamakbak na libro. Magbasa ka nang ikaw ay umasenso. Hindi yung kung anong-anong trip ang iyong naiisipan. Buwisit na to. Nakaka-stress ka. Ay, Diyos mo yun, nakakapanot. Saka mabilis nitong dinampot ang mga kagamitan. Saka walang pake na lumakad ito upang ibalik ang mga dala sa mga kaukulang lagayan. Na ang katotohanan, ika ni Mang Rene, ay kakaunti na lamang ay kung hindi pa siya nakaalis sa kanyang mismo kinatatayuan, ay baka doon na siya mismo ay abutan ng kinaumagahan. Pero may isang pagkakataon daw na talagang nagpagupo sa lakas ng loob ni Mang Rene. Dahil isang dapit hapon, patapos na ang lahat sa kanya-kanyang mga trabaho at ang mga estudyante ay unti-unti na ding naglalaho. Inaantay ni Mang Rene na matapos ang mga kalalakihan sa isang pagkukumpuni sa may mahabang kisame ng silid aklatan. Na ayon sa utos ng eskwelahan ay isang kontratang pakyawan ang kanilang ginagampanan. Kaya dapat ay matapos ito sa madaling panahon ang inaayos na parte ng silid aklatan. Tahimik na naninigarilyo sa may balkonahe si Mang Rene. Abot tanaw ang mga gumagawang abalang kalalakihan. Nang biglang kamuntikan nitong masubo ang hinihit-hit na sigarilyo. Dahil hinding-hindi ito maaaring magkamali. May nakita ito. May nakita itong aninong dumaan sa may likuran ng isang kalalakihan. Natila wala silang alam dahil kita pa niya ang mga ito na nagkakatuwaan habang tinatapos ang kanilang ginagawa. Kinusot pa ni Mang Rene ang kanyang mga mata na baka lamang daw ay inaantok na ito sa pagbabantay o paghihintay sa mga kalalakihan. Subalit, hindi nagtagal ay biglang napasigaw ang isang lalaki. Naika nito ay sino daw ang yumugyog sa tinutungtungan nitong hagdanan. Napakadelikado dahil tiyak ang disgrasya sa may matigas nitong kababagsakan. Kaya naiinis na nagbabala ang lalaki sa may kasama nito na hawakang maigi ang mahabang hagdanan. Pero hindi pa man nagtatagal, lumagabog ang lalaki sa may sahig ng silid aklatan. Ngunit, imbis na ito'y magalit, kumaripas ito ng papalabas ng silid. Kasunod ang isa pa nitong kasamahan. Sapagkat pare-parehas daw silang pinaramdaman ng kung anumang hindi nakikitang nilalang. Ngunit hindi kay Mang Rene dahil nakita niya ang lahat. Nakita niya mismo ng kanyang dalawang mata. Ang isang mataas at itim na anino na siyang sumusunod sa mga kasamahan nito. At ang isang bata na kanina pang sinusubukang itulak ang naturang hagdan.
ang kulay puting usok na hugis, dalaga, na siyang tila humahawi sa bawat librong madaraanan niya. Dumating na ang dalawang tagabantay. Nag-uusisa ito tungkol sa kanilang mga narinig na ingay. At narinig nila ang nanginginig na kwento ng mga kinikilabutan pa ring mga lalaki. Ngunit, estriktong napailing lamang ang mga ito na ikapa ay kailangan nilang tapusin ang trabaho dahil hinding pwedeng ipagpabukas pa ang mga ito. Nawala nang nagawa pa ang mga nagkukumpuni kundi tapusin ang sakaling maiiwang mga gawain na mungkahi na lamang ni Mang Rene ay huwag na lamang daw silang maingay. Dahil baka dito kaya parang nagagalit sa kanila ang mga nilalang na hindi nila nakikita. Sir Narrator, sa edad daw ni Mang Rene, marami pa daw itong mga kwentong hindi basta kayang maipaliwanag at basta lamang paniwalaan. Mga kwento ng misteryo, hiwaga at istoryang binabalot ng mga nakakapangilabot na kababalaghan na sana ay inyo po itong nagustuhan. Maraming salamat sa paglaalaan ng inyong oras at sana ay iyo itong maitampok sa napakaganda mong programa. Maraming salamat. Pagbati at dasal sa iyong buong pamilya. Maraming salamat po.